Okay, okay, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man pong panig kayo ng mundo ngayon, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa. Anong oras man po dyan sa inyo ngayon, mga kabunyog, mga kababayan? Umaga man po, tanghali, hapon, gabi. Ang ating pong pagbati ng una, Blessed Sunday at magandang araw, Pilipinas at mundo. Ang topic natin ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, di ba na-postpone? Postpone, na-cancel yung maisog rally ni Duterte sa Tacloban. Ewan ko kung natuloy kahapon, pero wala eh. Dapat sana Saturday yon. Hindi, Sunday. Kahapon. Tapos kinancel nila. Sabi ngayon na 26 itutuloy. Pero mukhang kahit ngayong 26 hindi matutuloy Mukhang hindi matutuloy kahit ngayon eh. Ngayon, pinakita naman natin nung isang araw, wala. Hindi sila makapurma doon sa Tacloban. Hindi sila makapurma sa Tacloban. Ay siyempre ang Tacloban, baluarte yan ng Romualdez eh. Kahit pa nung panahon na presidente si Cory, kahit panahon na presidente si Pinoy, ang Tacloban City talaga, hawak yan ng Romualdez. Ang mayor dyan, yung mayor dyan, si Alfred Romualdez eh. Matagal ng mayor yan dyan, yung Alfred Romualdez. Si Alfred Romualdez, yan yung asawa ni Cristina Gonzales, di ba? Yung artista. Tapos si Martin Romualdez, matagal ng congressman yan dyan. Kaya yung politika ng Tacloban City, hawak yan ng Romualdez. Pero yung Leyte province, Pitilla yan. Matagal ng Pitilla yan eh. Ewan ko ngayon kung sino ng governor ng Leyte, yung Leyte province. Pag Leyte province na ang pinag-usapan, hindi masyadong kontrolado yan ng Romualdez. Tacloban City sila. Ay itong mga Duterte gustong mag-rally doon sa Tacloban. Hindi sila pinapaporma. Galit si Duterte. Galit si Duterte, mga kabunyog. May nakita tayo mga pictures. May nakita tayong pictures na yung venue ng rally, yung pagdadausan ng rally, RTR Plaza, Remedios T. Romualdez Plaza, tinambakan ng dump trucks. Ilang dump trucks yung nandun, pinosisyon doon. So paano ka makakapag-hold ng rally doon? May nakapwestong mga dump trucks. Kaya galit talaga si Duterte. Ito yung pahayag niya. Basahin natin, mga kabunyog. Alisin ko muna yung title para mabasa natin ng kasi kailangan malaking letra eh. Ayan. Ayan, mga kabunyog. Basahin ko Okay. Sabi dito, an open letter to the people of Tacloban in the Philippines. Kay Rodrigo Roa Duterte ito, mga kabunyog, na letter. I am writing this open letter to the people of Tacloban in the light of recent events that have brought inconvenience, discomfort, and disruption in their lives. This is for all those whose flights have been canceled, travel to the city have been restricted, normal activities disrupted by unscheduled power interruptions and obstruction in the use of Remedios Trinidad Romualdez Plaza. So ang sabi ni Duterte, may napapabalita daw na may mga kansiladong flights ng eroplano papunta ng Tacloban. Tapos may mga hinaharang na mga biyahe papasok ng Tacloban. Mayroon daw mga power interruptions, saka may doon daw sa plaza, doon sa RTR Plaza, hindi ka na makagamit ng todo, ng buwelo. Kasi sabi ni Duterte, may obstruction daw ng paggamit ng nasabing plaza. Yan ang pahayag, mga kabunyog, ni Duterte. First paragraph pa lang yun. First paragraph pa lang yun. Anyway, ibalik natin. Okay? So yan, mga kabunyog.
Hindi natin alam kung totoo ba yung sinasabi ni Duterte. Kasi ang sinasabi diyan sa statement ni Duterte, may mga kinakancel daw na flights. May mga kinakancel daw na flights. Hindi natin alam kung totoo ba yan. Alam nyo naman, lahat na lang gustong isisi ng nila Duterte sa kila Romualdez eh. Hindi natin alam yan. Tayo neutral tayo dyan. Tayo kung anong nangyayari, binabalita natin at tinatalakay. Wala tayong pinapanigan yan. Kung totoo man yung sinasabi ni Duterte na may mga canceled daw na mga flights, ang sinasabi ni Duterte, kinakancel daw yung mga flights kasi ayaw maging matagumpay o maraming tao yung pupunta dun sa rally. Tapos may mga biyahe daw na hinaharangan. Hindi natin alam. Alam nyo naman, kapag mga ganyan, syempre, i-exaggerate nila yan para palabasin na talagang ginagawan sila ng masama ng kampo ni Romualdez. Sabi pa ni Duterte, all these places and activities have one thing in common. The Maisog rally scheduled on May 25, 2024. As part of the Marcos administration's policy of stifling peaceful dissent, they are doing everything to prevent this rally from happening. Sa madaling sabi, inaakusahan ni Duterte na yung mga ginagawa daw na yan, na mga nakakancel na flights, mga hinaharangan na biyahe, tapos yung may mga brownouts na nangyayari o power interruptions, ang isang bagay lang daw ang common dyan. Ginagawa yan para hindi matuloy ang rally ng Maisog sa Tacloban na naka-schedule sana noong May 25. Yan yung ayaw daw ng administrasyon ni Marcos na matuloy yan, kaya ginagawa yung ganong mga hakbang o pamamaraan. Sabi ni Pani Duterte sa kanyang statement, this is not the first time that this is not the first time. They succeeded in preventing the rally in Bulacan Province, in Malolos City, and in the town of Bustos. They failed to do that in Davao City, Cebu, Tagum, Davao del Norte, and Dumaguete City. Innocent government workers were either relieved or suspended as collateral damage to these rallies, including Davao del Norte Governor Edwin Jubahib and Cebu City Mayor Michael Rama. So binanggit din ni Duterte sa statement niya na dahil daw sa ang mga pinipigilan daw ng kampo ni Marcos at ni Romualdez ang mga rallies nila, yung Maisog. Pero kahit na daw nagtagumpay daw na mapigilan yung rally sa Malolos at sa Bustos. Pero hindi raw nagtagumpay na mapigil ang rally sa Davao, sa Cebu, sa Tagum, Davao del Norte at sa Dumaguete City. Ayan, ang sabi ni Duterte. Pero bilang kapag nagpapayag daw na mag-rally ang local government tulad doon sa Cebu, nagparally si Rama, mayor ng Cebu City, at si Governor Edwin Jubahib ng Davao del Norte, sinususpendi daw. Sabi ni Duterte, if only I would be the only one who will be made to suffer, I would not hesitate to stop getting the message across to the people of Tacloban and the rest of the country. All of you know that is not the case. Among other things, the economy will worsen, the peace and order situation will further deteriorate, and a war that does not concern us will break out anytime. Yan yung sinasabi ni Duterte. Kung siya lang daw ang magsasuffer sa mga nangyayaring ito, hindi raw siya magdadalawang isip na magsalita. Kaya lang, hindi lang daw ito issue niya. Alam daw ng marami na ang problema ngayon ay yung lumalalang ekonomiya, ang lumalalang problema sa peace and order, at ang posibilidad na magkaroon ng gyera. Yan. Sabi pa ni Duterte, worse, the success of the plot to amend the Constitution to lift the term limits of the one sitting in Malacanang will ensure not only the perpetuation of power of one family but the rape of democracy that this administration has unleashed on the nation. That I cannot allow to happen.
I will continue to speak even if my own life is at stake. I do not like the way oppressed Filipinos are being treated now. They are oppressed and have no one to turn to. Oh. Yan ha. Sabi pa ni Duterte, ano daw, ang mas malala pa, ang plano na amendahan ang Constitution para alisin ang term limit at palawigin ang pag-upo ng mga nakaupo ngayon sa Malacanang ay magtitiyak na mapanatili ang pamilyang ito ng Marcos at Romualdez sa poder. Ang demokrasya daw ay masisira sa ating bansa. Hindi niya raw yan mapapayagan na mangyari. Kaya magpapatuloy daw siyang magsalita kahit para malagay sa panganib ang kanyang buhay. Hindi niya raw gusto kung paanong ang mga Pilipinong mahihirap at inaapi ay patuloy ngayong inaapi. At naaapi ang mga Pilipino at wala nang ibang malalapitan. Wow! Mga kabunyog, mga kababayan, si Duterte biglang naging tagapagtanggol ng mga inaapi. Ay samantalang nung panahon niya, anong ginawa niya sa mga Pilipino? Ay di ba napakaraming pinatay nung panahon niya? Napakaraming pinatay nung kapanahunan niya. Tapos ngayon siya ngayon ang may ganang magsabing pinagtatanggol niya ang mga naaapi. Bakit nung panahon niya, ilan ba ang pinapatay niyang mahihirap? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ilan ang pinapatay niyang mahihirap? Sabi ng pulis, yung inaamin ng pulis, ang inaamin ng mga pulis, 6,000 ang napatay nila. Mga nanlaban daw yan. Pero sabi ng mga human rights groups, hindi lang 6,000. 30,000 to 35,000. O yun, naisip niya ba yan? Akala mo ngayon kung makapagsalita si Duterte, ang linis-linis niya, wala siyang krimen sa bayan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Sabi ni Man's Best Cook, di wow. Alam mo, pag nagsalita dito si Duterte, akala mo naman, tagapagtanggol siya ng demokrasya at human rights. Sus, alam niyo mga kabunyog, paulit-ulit si Duterte ng mga demokrasya, human rights, due process, lahat ng yan, sinagasaan niya yung panahon niya. Di ba? Anong ginawa niya? Mga freedom of expression daw, wag daw. Ang ginagawa daw ni Marcos ngayon ay nire-rape, ginagahasa ang demokrasya. Ay bakit? Anong nangyari nung panahon niya? Pinaglalaban niya daw ngayon ang mga mahihirap na inaapi. Sos. Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, itong si Duterte, kung makapagsalita, akala mo ang linis-linis niya. Ngayon, linalabanan niya, sabi niya, labanan daw ang pagbabago ng konstitusyon. Bakit? Nung panahon niya, ay nagsusulong din sila noon ng tiyatsa, kaya lang hindi rin umubre. Di ba? Nagsulong sila ng tiyatsa noon, pero hindi umubra. Kasi galit ang tao. Nagplano rin sila noon na magdeklara ng revolutionary government. Kasi plano rin ni Duterte manatili siya sa poder, wag nang mag-eleksyon. Hindi rin umubra yon. Kasi galit ang tao. Di ba? Ngayon, magno-no to tiyatsa siya. Ngayon, sasabihin niya delikado ang ating demokrasya. Wow. Sasabihin niya, hindi niya raw mapapayagan na ang mga inaapi ay patuloy na apihin. Wow. ay Duterte. Anyway, tapusin natin yung pagbabasa ng statement niya. Masusuka talaga kayo dito kay Duterte ito patuloy nating basahin. Okay, dito na tayo sa last part. I was city mayor for 22 years and president for 6 years. But I never, ever prevented anyone from exercising his or her right to peacefully assemble. Freedom of expression is very important and even more so now when there is no transparency, accountability, peace, and security in our country. Wow! Kabunyog.
Ang sabi ni Duterte, sa loob daw ng 22 years na naging mayor siya at sa loob daw ng 6 years na naging presidente siya, hindi niya raw pinagbawalan ng mga rally-rally. Wow! Maniwala sa yung hindi mo pinagbawalan mga rally-rally. Ha? Yung mga, sa bagay, hindi mo nga pinagbawalan ng mga rally, pinatay mo yung mga aktivista na kumukontra sa iyo. Mga EJKs ng mga aktivista. Hindi lang mga pinaghihinalaang involved sa drugs ang in-EJK mo, ang pinatay mo. Kahit yung mga aktivista, ang dami mong pinapatay, pinakulong. Tapos ngayon may gana kang magsabi na pinayaan mo ang kalayaan ng mga tao. Wow. Till that to the Marines. Di ba mga kabunyog? Anyway. Yan yung sinasabi ni Duterte. Natin, yung last part, basahin natin. Sabi niya, it is a sad day for Philippine democracy. On second thought, this is a challenge for us to prove that we deserve democracy and the rights that come with it. As someone once said, they have the rights who have defend them. It is in defense of those rights that we speak up and continue to speak up until those who seek to deprive us of them will get the message that we will not allow them to do so. Wow. parang naging human rights defender si Duterte. Sabi niya, once again, my apologies not only for indirectly being the cause of all the inconvenience heaped upon all of you by the forces of darkness that threaten not only our rights to express our grievances, but the very existence of our nation. I apologize in advance for more of this because we will not be cowed into submission until we are allowed to freely speak once again. Again, my apologies to the people of Tacloban and the entire Filipino nation for whatever inconvenience, difficulty, and even suffering this may cause them. At the end of the day, it is not for my own benefit but for every Filipino citizen. Sabi daw ni Duterte, humihingi daw siya ng paumanhin sa mga taga-Tacloban. Yan yung inaano niya mga kabunyog. Humihingi daw siya ng paumanhin kung nagkakaroon ng inconvenience sa mga taga-Tacloban ang nangyayaring ito. Kailangan daw kasi talagang ipaglaban ang karapatan ng mamamayan. Hindi raw siya papayag na mangibabaw ang pwersa ng kadiliman sa ating bayan. Wow. Alam nyo mga kabunyog, itong si Duterte, hindi siya bagay sa ganyan. Kasi pasista siya, mamamatay tao siya. Panahon niya ng kanyang administrasyon, hindi niya nirespeto ang demokrasya. Hindi niya nirespeto ang human rights. Siya pa nga ang numero 1 violator ng human rights eh. Siya pa nga, kaya nga siya may kaso sa ICC dahil mamamatay tao ang administrasyon niya eh. Diba? Diba mga kabunyog? Tapos ngayon ang bukang bibig niya, demokrasya, ang bukang bibig niya, transparency, ang bukang bibig niya, human rights. Wow! Ay, Duterte. Maniniwala lang sa'yo yung mga DDS, yung mga diehard Duterte. Hindi natin pinagtatanggol si Marcos dito. Ang sinasabi lang natin, wala kang wala kang karapatan, wala kang kredibilidad na magsalita ng mga ganyan Duterte. Kasi nung panahon mo, ikaw nga ang numero 1 pasista eh. Ikaw ang numero 1 mamamatay tao. Ang administrasyon mo, kaya nga may kaso sa ICC. Nasaan ngayon ang sinasabi mong mga human rights mo? Hindi lang mga mahihirap na di umano'y involved sa drugs ang pinapatay ng administrasyon mo. Mga aktivista, ang dami. Pinakulong, pinatay. Di ba? Yung NTF-ELCAC mo, nang re-red tag yung mga yan. Tapos ngayon, sasabihin mo,
tagapagtanggol ka ng demokrasya, ng human rights. Wow. Hindi ka kinikilabutan sa ginagawa nyo. Di ba? Ay, sos. Mga kabunyog, binasa ko yung buong statement ni Duterte. Galit siya kay Marcos. Kasi si Marcos daw ay pwersa ng kadiliman. Kaaway daw ng demokrasya. Alam nyo, mali rin talaga yung ganon. Actually, yung paggamit talaga ng mga resources ng gobyerno, paggamit ng opisina ng gobyerno, para pagbawalan, supilin ang mga karapatan ng mamamayan na maghayag, mali talaga yun. Hindi rin ako kumbinsido sa ganyan talaga. Kaya lang, hindi rin ako maniniwala dyan sa mga sinasabi ni Duterte na yan. Tayo, alam nyo naman tayo, sa Bunyog, sa Insurrecto, sa Attorney Ricky Tumuturgo, para tayo sa malayang pagmamahayag, para tayo sa malayang pagpapahayag, freedom of the press at freedom of expression. Kahit sino mang administrasyon, hindi dapat gawin yan na sangkaan yan o supilin yan. Hindi. Kahit kay Pinoy man yan, kahit kay Cory man yan, kahit kay Marcos man yan, kay Duterte yan, mali yan. Kaya lang, hindi ibig sabihin niya na maniniwala tayo dito sa mga pinagsasabi ni Duterte. Sa isang banda, tama rin yan. Tama rin yan, a dose of their own medicine, pinapatikim ni Marcos. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Okay, sige po, mga kabunyog, mga kababayan. Ito po ang ating talakayan ngayon. Binasa po natin yung statement ni Duterte at binigyan natin ng komentaryo. Basta po tayo, lagi lang po tayong sa katotohanan, lagi po tayong para sa bayan. Bunyog Party List. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.